Mga kapuso, mas madalas ba kayong nakaupo? Galaw-galaw lang po, sabi yan ng mga eksperto, para hindi kumirot ang kasukasuan at para makaiwas sa iba pang mga sakit. Alamin natin ang mga yan sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Mula 1968, mananahi na si Benjamin Manabay. Kakambal na ng trabaho niya ang pag-upo ng matagal sa harap ng makina. Pagka nananay, inabot ko ng minsan, 14 hours. 14 hours po, tuloy-tuloy na. Tuloy. Lalo na kung nagraras ka. Dahil sa tagal ng pagkakaupo, hindi maiiwasang manakit ang katawan niya. Sa balakang dito, tayo ka ng konti, upo na naman. Tapos, Ano po, masakit? medyo masakit. Gagawin to, sumasakit mo ngayon. Sabi kasi kanina pa ako nakaupo eh. Ayon sa isang physical and rehabilitation medicine specialist, hindi lang pananakit ng mga kasukasuan ang pwede makuha sa pag-upo ng matagal. It can range from heart disease, yung common, diabetes, pwede rin po. You can even have mga musculoskeletal problems like back pain or problems with, say, the blood vessels, nagmamanas yung mga paa. Kung sedentary ka, hindi ka nag-exercise, then your immunity would tend to be low. Pag mababa yung immunity mo, then you can get things like cancer. Sabi ng physiatrist, dumarami ng araw ang mga nagkakasakit dahil sa sedentary lifestyle. It's very common even among the young ones. Nakikita mo na siya eh. Kasi most of our, lalo na ngayon, most of us are computer na. So parang wala kang option but to sit and do your job. Kaya sa mga hindi maiiwasang umupo ng matagal, Tatayo tayo from time to time, walk around your desk, and then upo ulit. pwede rin gawing exercise ang pagbibisikleta, paglangoy at zumba. Maganda rin daw ang strengthening at flexibility exercises. Para di raw makalimutang gumalaw-galaw, mag-set ng alarm kada 1 o 2 oras. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.